Dapat pala hindi ako nag-dark blue today. Nako, grabe. Sino mo naman? Balahibo. Ano? Teka, bago tayo masyadong maaliw sa mga aso na to, batiin muna natin ang mga kapatid natin. Good morning, mga kapatid! December 6, napyaka mataruk sa wikang itawis ng Cagayan Valley at gaya ng lagi naming mantra, good vibes lang tayo lagi. Kaya nga heto, cuteness overload na naman sa studio sa ating mga nag-procure ng mga bisita. Okay, cute na sila bilang fur babies pero mas pinakute pa natin sa kanilang mga bonggang outfits today. Kahit pets, pwede pa rin maging fashionista, di ba, bongga? Super bongga mismo ka dyan, Mama Dims. Talaga namang hindi nagpakabog sa atin ang mga cute pets na ito. Alam nyo mga kapatid, fun facts lang ha, sa pagdadamit ng ating mga pets. Alam nyo ba na nung panahon pa lang ng ancient Egyptians, uso na ang pag-OOTD sa mga alaga? So, hindi lang tayo nag-OOTD, sila din dating panahon pa. Sila mismo, Maui, no? At yung mga aso, yung mga pusa, no? Nilalagyan nila ng mga magagandang collars. May decor pa. Parang si Barbie ngayon. Tignan mo. Barbie! Barbecue. Barbecue. So, pero noong 19th century nga rin, no? Ng panahon ni Queen Victoria sa England, nauso rin ng mga pet outfits, Mami Chicky. Blue blood. Oo, Justin. Pero actually hanggang ngayon, di ba, napansin mo, nakakaugalian na rin ng mga, kahit ng mga Gen Z, mga bata ngayon, na talagang gustong-gusto silang bihisan ang kanilang mga alaga. Tayong lahat. Eh, eto, tito, gusto mo yung rampa music natin? Ayan na, Kaya tinan nyo to si Nikki, no? Tawagin nga natin ang may pakana nito, ha? Ang mga gumawa nitong napakagaganda ng mga Christmas outfits para sa ating mga furry pets. Let's call in Danica Bolos ng Hello Furry PH. Hi, Danica! Hi, Danica. Good morning! This is such a great idea. Tsaka naka-Christmas feels talaga siya. Thank you so much po. Ilan ba ang pets mo? Four po sila. Actually, yung dalawa nandito po. Puro dogs ba? Yes. Sino yung sa Si inyo? Blackjack and... Si Blackjack? Yes, Blackjack and Coffee. Coffee, oo nga naman. Kulay Kaya siya coffee. umiiyak. Coffee. Kala ko Coffee. Puffy. Si Puffy. Si Coffee. Kape. Ibida mo naman sa amin yung iba't ibang clothing mo para sa mga fur babies. Ayan, so ito po, yung nasa Golden Retriever, ang ating Santa scarf. Santa hat with a scarf. Cute. Yes. These are crocheted, no? Yes, all handcrafted po by senior citizens and Oh, pinamaliit. I like Senior it. citizens from where? Anong ano? Sila po yung naging production team namin exclusively talaga for us Ay, lang. hindi naman It's part of your advocacy also. Yes. Yung mga seniors Yes na po. Ang galing. magagawa. Yes po. I like that very much. Isusuportahan na talaga nila. Diba? Thank you so much po. So technically, social enterprise ba siya? Actually, it's a super small business Okay. lang. Tapos it's an online business lang po. Tapos we also have our pop-ups every now and then, every weekends lang. Ganun lang po siya. Okay. It's a small business. Danica, I'm sure marami rin gustong makaalam ng mga kapatid natin. Ano pa ba yung mga benepisyo ng pagdadamit natin sa pets natin? Ano ba yung mga benefits? Actually, ang ano po talaga sa kanila, especially ngayong medyo malamig. Ayun. So, mas cozy yung feeling nila, mas warm. Mas warm. Pero ano ba Tapos- dapat ang konsiderasyon, Danica, ng mga pet owners? Kailan pwede at kailan dapat medyo pag-isipan kung dadamitan yung mga pets nila? Kasi isipin natin, tropical climate ang Pilipinas, most of the time medyo may kainitan din. Sometimes po, kasi kapag summer, nag-release din kami ng crocheted Ayun. collections, pero mas presko. So, more on parang bibs lang talaga. Bibs and yung simple hats lang para hindi mainit. Oo. So, kasi mas okay din talaga na hindi sila parang covered up kapag mainit yung panahon. Kasi sa safety din po nila. Anong price range mo, Danica? Price yung range? ano mo, kumbaga parang pinakamura at pinakamahal. Pinakamura po natin na sa regular sets, nagsa-start sa 650 for the set na. It comes with 650. Tapos yung pinakamahal po natin nasa 1,300. Pero yun na yung pang malalaking dogs na. Okay. Kailangan ba nilang alalahanin yung mga allergies? Meron bang ganon? Meron bang Or mga skin, Oo, sa meron mga bang aso. masela na For yung mga crocheted items, sorry po. Oops. Since yarn Behave, naman behave. po siya, cotton lang siya. So wala naman po siyang restrictions or anything like that. Itong tanong ko, ano naman ang benepisyo sa mga pet owners na pwede nilang bihisan ang kanilang mga pets? Meron eh.
Actually, ano po talaga yun eh, yung mga sinusuot nila, mas pang-pleasure ng fur parents talaga eh. Kasi Yun syempre talaga. pag Christmas, picturean mo lang sa Christmas tree, sobrang happy na yung fur parents like me. Totoo. Yes, so ganun po. So, Danica, ano ba yung mabentang pieces mo rito, especially for the Ayan, holidays? pakita Mag-shopping na natin. kami. Ano bang pwede dito? Actually, ito po yung ating best seller talaga. Itong Christmas collection. So here's the Santa. Ito yung Santa hat with a candy cane scarf. Cute. Ganyan na po siya. Set Yes, na ito, siya. oo. Yes. Tapos it has holes para sa ears nila. And then this one naman po, yung Christmas tree. Ito po, like this. Like your dog, like black. Cute. Christmas Oo tree. nga. Tapos ang concept po nito is gift under the Christmas tree. Ay, grabe! Ang Galing! grabe ng hat. Tingnan mo yung hat. Grabe. Talaga yung Tapos ito naman po, Christmas cloak. Yung nasa beagle. Like that. So lahat sila meron para sa tenga, may butas Yes, para lahat sa po tenga. meron para sa tenga. Oh, approve daw, approve daw. Approve. Approve, di ba? Approve. Ayan, oh. Tapos ito naman po ating snowman. Snowman. Yes, Ah, snowman. okay. Ayan. Parang bibigyan na. Yes po. Tapos ito meron din tayong tops para dun sa mga ayaw nag-hats. Here po meron tayong bow top. Tapos meron tayong sweatshirt. Santa pa. Santa. Actually, this is dress, Mr. Santa and Mrs. Oh, pili ka na. Pili ka na. Kanina ka Meron pa din eh. kayo na hindi Christmas theme, tama? Mga Yes. ibang style naman. Marami para po pang tayong- everyday. Yes, other colors po. Ngayon lang po mas hinighlight namin yung mga pang-Christmas. Saan mo naisipan yung mga designs mo? Actually, lahat po talaga. Ang nangyari po kasi sa amin, nag-start kami ng simple sets lang. Pero ngayon, since parang mas nagustuhan ng mga tao na seasonal yung outfits nila, nag-come up na po kami sa, kunyari, every Halloween, meron kaming witch Every month, set. no? Merong iba. Yes, every occasion po tayo. Tapos, minsan, kapag wala namang major occasion, marami po tayong mga regular sets naman na pwede nilang pagtingin. Danica, I'm sure marami sa mga kapatid natin ang gustong bila ng mga fur babies nila. Mag-promote na tayo. Yes, you can contact us directly po in our Instagram. It's at Hello Furry PH, and our Facebook naman, Hello Furry Philippines. And you can also order directly from us in Lazada, Hello Furry PH po. Ayun! Maraming salamat. Danica Bolos ng Hello Furry PH. O, sa mga kapatid natin ulit na may pets dyan, huwag na mag-atubili. Pwede na kayong umorder ng inyong pangregalo sa inyong mga alaga. At dahil dyan, simulan natin ang pamamahagi ng good vibes. Tara na't salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po, si Jess De Los Santos. It's another cool Miyerkules! Kasabay niyan, chill lang natin ang mga ulo natin, mga kapatid. Iwas muna sa nega para masaya. Ako po, si Dimples Romana. Yes, at i-share lang inspirations at motivations para lahat push na push para sa isang magaan at cool na araw. Ako po, si Maui David. Magaan at cool na cool. At mag-pump up hindi lang ang ating energy, kundi pati na rin ang ating positive mindset. Diba, Dips? So, Yeah. diba? At samahan niyo, of course, ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Rawapuno. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, cuteness overload nga to start our show, no? Pero marami pa tayong inihandang pampasaya sa ating mga kapatid. Di ba, Justin? Tama ka dyan, Jester. Katulad nito, yung another Christmas regalo idea, ha? Mga stylish na bags, accessories, decor, at iba pa. But make it eco-friendly. Ang business ng upcycling, ibibida natin sa kitang-kita. At straight from the US, may pa-Christmas jamming naman tayo kasama si The Voice US alum from Team Kelly, Ryan Gallagher in the house. Mamaya, wow. At sa mga Sige, oo, tama ka dyan. At sa mga ma-action balita naman sa frontline sa umaga, mga nasawi sa nahulog na busa isang bangin sa Hamtik Antique, umakyat na sa 16. Sa ibang balita naman, Solidarity Walk idinaos sa Mindanao State University para sa mga biktima ng pambobomba. At sa showbiz po, pagmamayari ng TVJ sa trademark ng brand na Eat Bulaga, pinanigan ng Intellectual Property Office of the Philippines. Kasabay doon po ng inyong mga hanip na OOTD. So Melvina, malay mo ikaw na ang manalo sa aming kagumata po.
Simple lamang po ang mechanics natin. Tutok lamang sa Good Morning Kapatid at papanggahan lang po ng selfie habang nanonood ng ating programa. Yan. I-private message lamang po sa aming official Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mas pangmalakas ang selfie, mas wagi. Ang mapipili po magwawagi ng 500 pesos worth of kaya kung gumoka, go and selfie na. Padala na yan. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Narito na ang mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Bilang ng mga namatay sa bus na nahulog sa bangin sa Antique, nadagdagan pa. Pumalyang preno ng bus, posible raw dahilan ng disgrasya. Isa sa 2 sospek na dumukot sa kanilang kapwa Chinese sa Pasay na aresto na. Lalaking sangkot sa serye ng nakawan ng mga sasakyan, arestado sa Valenzuela. Do or Die Game 3 para sa UAAP Men's Basketball Championship sa pagitan ng UP Fighting Maroons at Lasal Green Archers mamaya na. At legit Dabber Cats, 1,001 tuwa ngayong magagamit na ulit ng TVJ ang titulong Itbulaga. Umakyat na sa 16 ang namatay. Beberifikan natin ang numero niyan. Umabot na at least lampas ng 10 ang namatay matapos mahulog sa bangin ang isang pampasaherong bus sa Antique. Ayon sa mga investigador, posibleng nawalan ng preno ang bus kaya't nadisgrasya. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Sa masukal na bangin na ito, nahulog ang isang pampasaherong bus na bumabiyay sa barangay Igmukagay sa Hamtik, Antique kahapon. Wasak ang bus habang makita rin ang ilang duguang pasahero. Sa tala ng Antique Provincial Government, umaabot sa 16 na sawi sa disgrasya. 12 naman ang sugatan. 8 sa kanila ang nasa critical na kondisyon habang 4 ang stable na. Base sa investigasyon, papunta sana sa bayan ng San Jose de Buena Vista sa Antique ang bus na mahulog sa bangin. Yung initial investigation natin is nawalan daw ng preno. And that is yet to confirm pa. No? Medyo mabilis din siguro yung takbo niya kaya hindi siya naka-maneuver na lumiko pa kanan. Kasi yes, nag-overshoot siya doon sa kabilang lane hanggang nahulog siya doon sa cliff. Binisita ni Antique Governor Rodora Cadiao ang mga biktimang nasa hospital. Nananawagan na siyang magtulungan ang 2 ospital para mas mapabilis ang paggamot sa mga biktima. Nangako rin ang gobernadora na sasagutin ang gastos sa ospital pati na rin ang pagpapalibing sa mga nasawi. Inaalam pa ng mga otoridad kung ilan ang kabuuang bilang ng mga pasaherong sakay ng bus nang bumiyahe ito. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Kaugnay pa rin ang balitang yan kung saan 16 ang nasawi matapos mahulog ang isang bus sa bangin sa Antique. Nagpaabot ng pakikiramay sa biktima ang kumpanyang may-ari ng nadisgrasyang bus sa Antique. Humingi rin ng tawad ang Balyacar Transit Incorporated sa pamilya ng mga naulila ng mga nasawi sa disgrasya. Magpapaabot din daw ng tulong ang kumpanya sa mga naospital at nasawing pasahero. May mga empleyado rin daw silang nakabantay sa mga ospital para kumuha ng update at tumulong sa mga biktima. Tinitiyak din daw ng kumpanya na nasa maayos na kondisyon ang lahat ng kanilang mga bumabiyaheng bus. Nag-alay naman ng panalangin at nagtirik pa ng kandila ang ilang estudyante at alumni ng Mindanao State University para sa mga biktima ng pambobomba nitong weekend. Ang militar naman may natukoy ng mga suspect sa pag-atake. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Bit-bit ang mga placard na nakasulat ang mga katagang Make MSU Safe at Pray for Peace. Mga puting lobo at bulaklak. Nagsagawa ng Solidarity Walk ang mga estudyante at alumni papunta sa gymnasium ng Mindanao State University. Nagtirik sila ng kandila para sa mga biktima ng pagsabog nitong linggo kung saan 4 ang nasawi. Paraan daw ito ng mga kabataan para humingi ng hustisya.
Panawagan nila, huwag sanang idamay ng mga teroristang grupo ang eskwelahan na itinuturing nilang ligtas na lugar. Deserve po namin ang isang matiwasay na komunidad. Hindi po namin deserve yung ganito. Natatakot po kami ang nanlulumo. Dumating ang mga tauhan ng NBI Counter-Terrorism Division mula sa Manila para tumulong sa investigasyon. Prinoseso nila ang crime scene at naghanap pa ng mga ebidensya. Dumating din ang mga tauhan ng SOCO. Sa checkpoint naman papasok ng MSU, ipinaskil ng Task Force Marawi ng AFP ang litrato ng umano'y suspect sa pambobomba. Hinihinalang miyembro siya ng Dawla Islamiyah Multigroup at isa umanong bomber. Hindi na muna namin papangalanan at ipakikita ang litrato ng itinuturong suspect. Ayon sa PNP, bine-verify pa ang pagkakakilanlan nito. Ang sigurado sa ngayon, 2 ang persons of interest base sa testimonya ng ilang testigo. Bukod sa kanila, 2 kahina-hinalang lalaki raw ang nakita sa labas ng gymnasium na posibleng mga lookout. I hope you understand na hindi muna po natin po pwedeng i-reveal ito. But what we can share to you ay it appears na affiliated po ito sa isang local terrorist group operating in Mindanao, and they have previous criminal records. Kaya po nakakuha po tayo ng identification nila. Suspendido pa rin muna ang klase sa MSU. Sumasailalim din sa psychosocial intervention ang mga estudyante at guro. Una ng inako ng ISIS ang pambobomba. Pero para kay Lanao del Sur Congressman Adyong, hindi ito sapat na basihan para magdeklara ulit ng martial law sa Mindanao. Naniniwala rin siyang may pagkukulang ang security officials kaya nakalusot ang mga terorista. I think something is wrong with our intelligence gathering. So kaya nga by next committee, by next appropriations budget, gusto kong erase itong intelligence, yung fund, kung saan nagagamit. Ayon naman sa AFP, mas mainam na tapusin muna ang investigasyon bago husgan kung sino ang nagkulang. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Naaresto na ng mga pulis ang isa sa 2 kidnapper na dumukot sa babaeng Chinese national sa Pasay noong nakaraang buwan. Bukod sa kidnapping, sangkot din sa ibang illegal na gawain ang suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dinampot ng Pasay City Police Station Investigation Section ang Chinese national na ito sa Macapagal Avenue sa Pasay bandang alas 4 kahapon. Kinilalang lalaki na si alias Wong, 32 anyos, na isa raw sa 2 kumidnap sa babaeng Chinese na si alias Lily noong November 23. Matatanda ang nakatakas sa bantay niyang Malaysian national si alias Lily matapos ikulong sa isang hotel ng 3 araw. Ayon sa pulis, si Wong ang itinuro ng Malaysian national na nauna nang nadakip ng Pasay Police noong November 26. Kaya nang maispatan ng mga pulis, sinubukan pa raw ni Wong tumakas. Matagal na naming binabantayan itong binigay na plate number, itong pangalan. Wala kasing address. So we tried na pinara, but he speed up, nagkaroon ng habulan. And then hanggang sa naabutan namin ng around 500 meters, binangga even your mobile car. Nakuha naman mula sa kotse ni Wong ang ilang sachet ng hinihinalang shabu at ecstasy, cellphone at mga drug paraphernalia. Maraming revelation, So nakahit tayo ng medyo maraming involvement itong tao na to. He is involved of supplying drugs, allegedly supplying drugs sa mga employees ng Pogo based doon sa cellphone. And also pimp na yung mga Chinese employees or working in Pogos, ito siyang nagbibigay ng mga babae. Aminado naman si Wong na gumagamit siya ng droga. Pero hindi raw siya sangkot sa kidnapping. I don't know. Mahaharap siya sa mga reklamo reckless imprudence, attempted homicide at assault upon an agent of a person in authority. Patuloy rin ang paghahanap ng mga pulis sa isa pang Chinese national na kasabwat niya. Inaalam na rin kung sangkot sila sa malaking kidnap or ransom group. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Arestado sa Valenzuela City ang isang bus driver na isa ring carnapper. Ang suspect matagal na raw sangkot sa serye ng mga nakawan. Nasa Frontline, balitang yan, si Ian Suyo. Inuuli ka namin sa bisa ng warrant of arrest. Sa loob mismo ng minamaneho niyang bus, hinainan ng warrant of arrest ang lalaking yan sa Valenzuela City kahapon. Inaresto ang suspect na si alias Jacob, 29 anyos, dahil sa kasong carnapping.
Sangkot daw si Jacob sa pagnanakaw ng isang kotse noong nakaraang taon sa Quezon City. Merong tayong nakausap, nakakilala niya dun sa isang karinderya at nasabi nga na mayroong existing warrant nga. Sinyek natin yung warrant, positive nga na siya nga yung taong sinasabi nitong nakausap natin. Nagtagura ang suspect sa Valenzuela ng isang taon at nagtrabaho bilang bus driver. Sa ating investigasyon, may kasama to. Nahuli yung kasama niya. Ngayon, itong taong to nakatakas. Ngayon, nagtago siya bilang driver. Dati na rin daw nasangkot si Jacob sa serye ng nakawan ng mga sasakyan. Maliban dyan, tinuturing siyang top 2 most wanted person ng Quezon City Police District Station 8. Pero depensa ng suspect, nadamay lang po ako. Hindi ko po alam yung ganyan. Ako po nagtatrabaho sa bus company, tahimik lang po ako doon. kasalukuyang inihahanda ang mga papeles para sa return of warrant ng suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Nasa bata mahigit 67 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa NAIA. Ang droga natagpo ang nakasiksik sa mga karton ng spare parts. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Isinalang sa x-ray ng mga otoridad ang package na ito sa NAIA nitong Martes. Pero pagdaan, inupuan ng narcotics dog ang package kaya nagduda na sila. Nang buksan, dito tumambad sa kanila mga kahong naglalaman ng spare parts ng sasakyan. Nakasiksik sa mga metal pulley ang nasa 100 plastic na sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Ayon sa NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, nakasilid ang halos 10 kilong hinihinalang shabu sa mga karton. Nagkakahalaga raw ito ng nasa 67.3 million pesos. In-innovate po nila, no? Binuksan po, then they made it appear na like as normal pulley or bearing, no? At binalik po siya sa original presentation, no? Base sa investigasyon, nakatakdang pick-upin sa People's Air Cargo and Warehousing ng paliparan ng parcel. Galing daw ito sa Addis Ababa sa Ethiopia na isa sa mga red flag countries dahil sa illegal na droga. Nagkaroon ng suspicious image, then pinaamoy natin sa mga aso natin, yung mga narcotics detection dog, no? At nagkaroon ng indikasyon, umupo yung ating aso, no? And that's the time, no, na in-examine ng ating Bureau of Customs Examiner, no? Isang 40 anyos na beautician ang kinilalang pumikap sa package. Depensa naman niya, binayaran lang daw siya para kunin ang package at hindi niya alam ang laman nito. Hindi ko po alam talaga yan. Hindi. Ngayon ko lang nalaman yun lahat. Yung sinabi sa akin na bubuksan yung bag, sinabi ko, sige, buksan nyo. Confident naman ako na wala naman akong tinatago. At saka naipagtulungan naman po ko sa kanila. Pick upin ko lang siya, kunin ko lang siya sa Fairfax, yun lang. Tapos pag nailabas ko siya ng maayos, imi-meet up kami. Meron bang bayad sa'yo? Meron po. Oo. Magkano yung usapan niyo, ma'am? Akin na lang po. Kwento niya pa, isang dayuhan na nakilala niya sa dating app ang nag-utos na kunin ang bagahe. Nagkita kami. Kakakain ko talaga sa kanya yan. Inaalam na ng PIDEA kung kanino mismo nanggaling ang illegal na droga at sino ang posibleng kasabwat ng suspect. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Paalala naman ng mga otoridad, maging maingat sa mga nakakasalamuha, lalo ngayong holiday season. To be more vigilant, no, in dealing with people, no, that would promise them a hefty amount of yung malaking halaga ng pera, no, kapalit ng pagkuha ng mga package o parcel, no, dahil kung masyadong malaki yung kanilang ino-offer just to get a package, para lang kumuha ng package, magdalawang isip po tayo, no, na nakunin ito. Malamang ito ay naglalaman po ng ng mga illegal po na bagay, no. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Isang libot, isang tuwa ng fans ng legit Dabarkads
Naipanalo na po kasi ni na Tito Vic and Joey ang pagbawi sa titulo ng Eat Bulaga. Nasa frontline po yan ng balita niyan si MJ Marfori. MJ? Hoy, alam niyo ba na 20 days na lang? Sina Tito, Vic at Joey ang tunay na may-ari ng Eat Bulaga. Pinabura ng Intellectual Property Office ang TVJ sa petisyon nilang kansilahin ang trademark ng Eat Bulaga sa Tape Incorporated. Ang tunay na may-ari ng markang Eat Bulaga, no, ay ang Tito Vic and Joey. Kaya kinansila ng IPO yung trademark registration ng tape para sa pinag-aawayang mark o yung title na Eat Bulaga. So panalo ang Dabarkad sa araw na ito. Sa 16-page decision, lumalabas na may 3 malalaking pruweba kung bakit ito sinang-ayunan ng TVJ na kansilahin ang trademark ng Tape Incorporated sa Eat Bulaga. Meron ng Eat Bulaga, wala pa ang tape. No, sinabi yun ng desisyon, no, na 1979 pa lang nandun na yung Eat Bulaga. Samantalang ipinarehistro ito ng tape mga 2011-2013. Pangalawa, sinabi na pinaliwanag ng Tito Vic and Joey kung paano nila nabuo yung Eat Bulaga na marka. At mas kapani-paniwala ito, sabi ng adjudicator. At pangatlo, pinaka-importante, may karapatan ang Tito Vic and Joey na mabigyang proteksyon yung kanilang intellectual creation. Kasunod na makasaysayang desisyon, for the first time again, ginamit na ng TVJ sa kanilang Facebook post ang salitang Eat Bulaga. Siyempre, very happy din ang legit Dabarkad sa magandang balita. Si Ryan Agoncillo, napakomment din ng Eat Bulaga sa post na yan ng TVJ. Shinare din yan ni Maine Mendoza sa kanyang IG story. Pero ang tape, wala pa raw natatanggap na kopya ng desisyon. Sa kanilang pahayag, maaari pa raw iapila ng tape ang desisyon sa direktor ng Bureau of Legal Affairs ng IPO. At kung hindi sila mapagbibigyan, sa Director General na raw mismo ng ahensya nila ito iaapila. Gagawin daw ng tape ang lahat ng legal remedies kaugnay ng desisyon ng IPO. Pero para sa legal counsel ng TVJ, sana lang, aming panalangin, mag-move on na tayong lahat, tanggapin natin ang desisyon ng maluwag sa ating puso para lahat tayo bati-bati ulit. No? Papasayahin natin ang taong bayan. 1,000, 1 tuwa. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Maagang pamasko Yan naman. sa ating mga legit Dabarkads. Oh, definitely positive developments yan. Tamang-tama. Pero ako, ang gusto ko, si Atty. Buko natin talaga ang nasa Pumunta pagkaligon. dito at siya paliwanag. Diba? Diba? Alam mo, sa totoo nakaka-proud. Sabi ko, tingnan mo nga naman dito si Atty. Diba? Oh, Attorney, baka naman. Yan, legal na to. Legal na to. Legal na to! Legal na to! At sa ating pagbabalik, sa kitang-kita naman, bibisitahin ni Jess ang eco-friendly at sustainable creation ng Project Katipuneras. At sa ating loading sikat, may Christmas harana tayo mamaya kasama si The Voice alum Ryan Gallagher. Amerikano pero harana siya. Yes. O, dito lang yan. At opera singer din yan. Yes, magaling yan, magaling. Kaya alam nyo na, wag po kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Dagdagan pa po natin ang pampabuenas ngayong Miyerkules. Ayan na nga. Naku, dire-diretso na po ang pagdating ng mga selfies ninyo. Good morning, kapatid, sa ating Facebook page. Ayan! Ay, may pa-flower. May dog na, may aso na rin sila. May mga pets din yung iba. Parang na-inspire sila sa sayo. Ayun, gusto ko yung may pamilya na naka-costume. Oh, flower. Naku, ayan nga po, padala lamang ng inyong mga selfies, mga kapatid. Ilagay niyo na rin kung saan kayong lugar o probinsya naroon. At para kayo ay magka-chance manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumoka ko Selfie Contest. Okay, kay Justin na naman tayo. Nandito na naman tayo. Andito naman ako. Oo. Pero mamaya, ibabalik natin kay Jess sa kitang-kita. Dahil ibibida ni Jess ang mga kalidad na produkto mula sa patapon na material. Yan lang, kabilit yan. Wow, upcycling. Upcycling. Huwag kayong aalis, magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid!
pa rin kayo ng Good Morning Kapatid. Teka, tanungin natin yung mga kasama natin dito. Pag kayo ba uminom kayo ng drinks in can, matik tapon na ang lata. Hindi, Alam- meron kami isang lalagyan na pang gusto. Yung Yeah. talagang Totoo, yung tabs. dedicated. Yeah. Ay, hindi yung tabs. Hindi. Kasi nakadikit lang. Pero yung Ayun. buong lata. Pero alam nyo, Oo. pwede nyo ihiwalay yung tabs at makakreate ng kakaibang mga produkto gaya na itong hawak natin. Yan ang certified eco-friendly na negosyong aking binisita sa Kitang Kita. Madalas, patapon na. Sino ba namang mag-iisip na makabubuo pa pala ng mga dekalibreng produkto gamit ang pull tabs ng mga drinks in can? Tingnan nyo naman ang nagkagandahan at very stylish na bags na ito. Coin purse, accessories, at maging Christmas decors. Ito ang mga upcycled products na ibinebenta online ng Project Katipuneras. Paano kayo nagsimula? Kailan? Paano? Saan nagsimula yung ideya? By accident lang eh. So, sabihin natin, iginuhit ng tadhana. Ayun. Kasi one day, yung isang kaibigan namin, nagpakita ng isang bag na dito. Ganyan. So sabi namin, ay, ang ganda nito. Pwede kaya natin gawing isang paraan para makatulong tayo sa iba. Na-trace namin kung saan ginawa. At tapos yun, meron pa pala silang iba-ibang klaseng produkto. Sa tulong ng isang anonymous donor na nagbigay ng 25,000 pesos, sinimulan ni Dudy at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang passion project noong November 2022. Dahil maliliit at gawa sa aluminum ang mga pull tab, di birong effort ang inilalaan sa bawat produkto. Pero tingnan naman ang finished product. Ultimo mga artista nga gaya ni Kiana Valenciano, parokyano na ng kanilang mga gawa. Eh bakit naman hindi? Sa halagang 1,200 pesos hanggang 3,500, may pangporma ka na, nakatulong ka pa. Part of those proceeds, dinodonate namin yan sa education programs. So, in that way, nakakatulong kami sa pagsuporta sa livelihood ng mga nanays na gumagawa ng mga produktong to. Tapos nakatulong din kami sa mga bata na sa pag-aaral nila. Social enterprise kung tawagin ang Project Katipuneras. Ito yung mga negosyo na ang pangunahing layunin ay ang makatulong sa isang hangarin o advokasya. Pay it forward, and that leads to another forward, and it goes forward and forward and forward until mas maraming taong natutulungan. Ang sa amin, anything na pinaka-basis nyo is doing something good, it will succeed. Aminado sila, di pa ganong kalakas ang bentahan, lalo't di pa popular ang mga produktong gawa sa upcycled materials. Pero tuloy lang sa pagsulong ang Project Katipuneras dahil may mas malawak silang misyon. It's not a money-making business, I know, pero what's the biggest lesson that you've learned from doing all of this? Mahuhusay ang Pinoy. Very creative, matyaga. More than parang the business aspect is the social aspect of it na nakakatulong kami. To us, mas importante yon kesa gumawa ng pera. Actually, gumagawa kami ng pera para sa ibang tao. Gaya ng pagsisigurong di mauuwi sa basurahan ng mga pull tab, sinisiguro ng Project Katipuneras na di masasayang ang galing, talento at kinabukasan ng kanilang mga sinusuportahang komunidad. Diba? Galing naman, di ba? Tingnan nyo naman yung suot ni Mama Dims. Ang tawag dyan ay kadenang Ginto! Pero ang kanta ni Mama Maui, Ginto. Alas na yan. Okay. Okay na yan. Okay Wala na. na kayo, Matulog ko na lang ho. Ang cute This is very nice. May chain. Baka may gin dito. Joke Sa lang. Project Katipuneras, mukhang hindi na babalik yung bag na yan. Oo nga. Tinan mo yung by day, Maui by day, by night. By night. Yes, direct, tinan mo to. Mami Bada. Chiki, may katerno po siyang earrings. Wow, Right there. ganda. At may Oo. pampusto ko. Ayan, may mga Tapos, wreath tayo. Pwede rin, kung gusto mo rin nalagyan ng Pang-sling, oo.
Ang nakakatuwa dito, syempre, ang gaganda ng mga produkto, pero ang mahalaga dito is that tumutulong sila sa communities. Oo, tama. 100% ng kinikita. So, That's 70% ay ibinibigay sa foundation na nakatuon sa edukasyon. And then the other 30%, yun yung ginagamit nila pambili ng mga produkto dun sa mga communities. Uy, may tanong ako, Jen. Kung gusto namin makatulong, magkokolekta na ako ng mga tabs sa bahay ko. Meron. Paano namin mabibigay sa kanila? Nakalimutan ko lang, pero meron silang designated na bar and restaurant na kung saan pwedeng iwanan yung mga tabs. So, i-visit nyo lang yung Project Katipuneros. Project Katipuneros. Oo. Alright. Sige. Galing-galing. Maganda po, napakagaling. Oo. It's like a boho bag. It can hold weight. Oo, ano ba yung laman yan, Justin? Ang bigat Mga pinamalengke po. Sa buho nga. Ang laman yan, yung mga ingredients na sa working mom. Ayan na nga. Mukha nga. Ayan May chocolate syrup. May chocolate syrup. May mga bote-bote pa yan. Muli, maraming salamat sa Project Katipuneros. Nakakamangha ang inyong dedikasyon para sa inyong mga sinusuportahang communities. For now, konting paalala muna tayo. DMI Medical Supply Company. MX3 from the Philippines. On behalf of DMI Medical Supply Company Incorporated, we are so grateful to the European Society for Quality Research for giving us this European Award for Best Practices 2022 Diamond category in Brussels, Belgium. In all this, we give glory to God who gives wisdom to provide holistic health physically, emotionally, and spiritually. To God be all the glory and honor and praise. Sa amin pong pagbabalik, it is the season to be jolly dahil makikijamming po sa atin all the way from USA, The Voice 2019 contestant Ryan Gallagher. Tuloy lang po ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Presents wrapped up with bows. Children at play in the snow. Stockings on the fireplace. I've got a smile on my face. Gingerbread man on a plate. Mistletoe up on a frame. A star shining on the tree. I've got a song in my heart. Jingle bells ringing bright, frozen moon, a silent night. Oh, it feels so right. Oh, it's Christmas. Let's spread a little cheer. Christmas is my favorite time of year. Hold on to that magic on this holy night. 'Tis the season, you know the reason. Oh, 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 the feeling of Christmas. Snowflakes wink on our coats.
blankets pulled up to your nose, a candle that carries voice in the night, bringing joy to the world. Rocking round the Christmas tree, holly nod with the family. Oh, it feels so right. Oh, it's Christmas. Let's spread a little cheer. Christmas is my favorite time of year. Backup dancers, hold on to that magic on this holy night. 'Tis the season, you know the reason. Oh, 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 the feeling of Christmas all around the world. Every boy and girl deserves to be loved. So if you see somebody down, help somebody out. After all, it's what Christmas is all about. Oh, it's Christmas. Spread a little cheer. Christmas is my favorite time of year. Hold on to that magic on this holy night. 'Tis the season, you know the reason. Oh, 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 the feeling of Christmas. The feeling of Christmas. The feeling of Christmas. Sa kanyang latest single, The Feeling of Christmas. Mas kikilalanin pa po natin siya sa aming pagbabalik. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Good morning, kapatid! Shining on the tree, I've got a song in my heart. Jingle bells ringing bright, frozen moon, a silent night. Mga kapatid, nagbabalik tayo at may spiel ako pero ipapagawa natin sa ating minamahal na guest today dahil lagi siyang nandito sa Pilipinas. Ryan, you wanna try this out? Okay, mga kapatid, tanong ko lang, ano ba ang feeling of Christmas? Okay lang? Galing! Okay, I'm sweating now. Is that Justin? Justin! Ako ba yun? Kala ko nandito ka sa couch eh. Yeah. Side of the couch. Ginawa yung Justin natin. Pero yung feeling of Christmas, I mean, the feeling of Christmas, Ryan. Yeah. Alamin natin yung mismo. Yan na nga. Mas magaling pa. Ano mismo ang feeling ng Christmas? Well, malalaman natin sa ating loading sikat this morning, The Voice USA Season 19 contestant, Ryan Gallagher! Good morning, kapatid. Good morning. Salamat. Good morning. Good morning. Magandang umaga. So Dimples was mentioning earlier that you really love the Philippines. You're like an adopted son here of Manila. Right. Why is that? I mean, when did that start and why do you keep coming back? Okay, so it started like 10 years ago, maybe a little more than 10 years ago. I went to LA to do music, obviously, and you know, that's what I do for a living. And while I was in LA, there's a ton of Filipinos there, right? Yeah. And so I sang at a birthday party, and then somebody invited me to come to the Philippines from the birthday party. I ended up getting 15 gigs from one birthday party. So I flew over here, and then I didn't leave. So what's that conversation like? You're at a party and you're like, hey, come to the Philippines with us. Well, Parang in it fairness- escalated so fast. Yeah, well, I was singing. And Okay. so like I sang at the party, and then they're like, Okay. "Can you sing at my birthday party in the Philippines?" okay, And they okay. said, "Well, I'll pay for your airfare, but that's Wow. it." And so you know, I think I know one Fair. reason. I think I know. Can you just look straight into, ito, close up ulit, direct, straight into
camera See, 3. the smoldering blue The smolder. eyes. Oh, it's the Ayun na. I got the smolder. And then you sing the way you do. You give us, is it okay if we say that you give us the feels of, sino ba, who does he remind you of? Michael Definitely Bublé. Michael Bublé. Is that Oh, okay that's to say? nice. That's a nice compliment. Yeah. I'll take it. Michael Bublé is Yeah. an amazing performer. and Right, of course. He's so good looking. No, He is. There He you is good go. looking white boy. There you go. No, but back to Justin's question. Does Christmas feel different here? You're here at Christmas season as compared to the U.S. Yeah, so in the song, it's all my nostalgic way of feeling Christmas, which I grew up in the Midwest in the U.S. So freezing, malamig. Malamig. Right. And so it was really, really cold there, and there's snow, there's snowmen, there's you know, everybody has blankets in the wintertime. They all snuggle up. But in the Philippines, the spirit of Christmas is so deep here, right? Yeah. It starts in September. September. And it goes to February. right? And so I told my family that we were just back in Michigan, and I said, nobody does decorations like the Philippines does for Christmas. Yeah. And it really makes you kind of feel like you're back at home when you see everything, you know. It's Christmas. Christmas is family. It's Jesus. But coming back and forth here in Manila, I'm sure you've developed a love affair with a lot of Filipinos here. I'm assuming you have a lot of friends here. Well, I wouldn't say love affair. Oh, yun nga. I don't Love need a affair with the scandal Filipinos, right yeah. now. Oh, no, yes, I have so many Filipino friends, and to be honest, they've put food on my table, like Right. literally for a decade. And so I owe everything to Filipinos because they have so many parties, they love balladeers, and so I've always gotten invited. And Filipinos are so sincere and so sensitive, and they're a lot like me because I'm an artist, and it's like, you know, I wear my heart on my sleeve, and so do Filipinos. And so it's nice to be able to work with people that you can get so personal with at the same time, and Filipinos have that, so. Right. And of course, because we actually spoke about putting food on the table, Yeah. literally, what's your favorite Filipino food, as we all like to know? Mahirap gonna be ba? tough. Mahirap? Because I feel like you already have tried I so love much Filipino. pancit. It's Pancit. obviously Yeah. that's noodles, it's carbs. Yeah. And adobo is Adobo. obviously Adobo. amazing. Dinaguan is good. Dinaguan. So my mom's Polish, so we grew up Oh, okay, there's that's blood nice. stews and stuff like that. right. Yeah. May But, dinuguan pala sa Poland. Kasi they use Dinaguan. Hindi lang ganun ang tawag. Hindi ganun ang tawag. Walang Yeah. Blood stew, okay. Blood It's stew. not dinuguan. Do you cook? I do cook. What's your specialty? Cereal? No. wow. No. Cook As far as you go. So one of my best friends, he's a Gambino, right? So he's from Italy, and so he cooks this amazing Italian food. So he was kind of the one that taught me how to cook. So it's a lot of that. But my friend here, Kathy, she's an amazing chef, and so she teaches me a lot of like the Filipino cuisine dishes. You know what? Yeah. The moms and the titas who are watching now, they're saying, Pogi na. Ang Nagluluto ganda pa pa. ng boses. Nagluluto pa. Why na lang? Di ba? I'm gonna blush. You know what I Pretty said? sure. You know Yes, everything he's I said. handsome. He's such a good singer, Yeah. which is all a lie, but it's and he thank you. cooks, No? Mine na lang, they're saying. mine. Yeah. Mine na lang. Now, Online speaking of- selling. You're right. Speaking of your journey as a singer, you were a contestant in The Voice season 19. Yes. How was that like for you? You know what? It was one of the coolest experiences and hardest experiences I've ever had because it was during the pandemic. And so we were isolated for weeks on end. We couldn't like be around people. Right. And they edited me really well on the show. How And do you so mean? they did these edits where it's like basically they took everything you are and then they showed you to the world, right? Right. Yeah. And they made sure I was in every good spot, every advertisement, and so I got a lot of followers. Yeah. Since then, my Instagram's been deleted, so that's another story. Okay. Oh, okay. But so I'm rebuilding that. But Right. no, they really edited me well, and I ended up having to walk off for personal Right. reasons and Right. stuff like that. Yeah. But still, they were very good to me, and I can't- amazing. And just to mention, you were under Team Kelly, right? Team For Kelly, The yep, Voice. Yeah. absolutely. Yeah. Yep. And that was an amazing experience too. I can tell from Yeah. what you're talking. What did you sing Yeah. there? Oh, okay. So I Oh, a lot started of beautiful singing songs. the prayer. That's so Imagine that. beautiful. And I saw that. Conte Partiro. Wow. I did I Surrender by Celine Dion. I was going to sing Perfect by Ed Sheeran in Italian. That never took place because I walked off the show. But anyway. Pero sige nga, don't tell us. Yeah. Yeah. I mean, Show it. konti lang. Konti lang. Can we konti lang. hear a Konti lang. sample? Maybe a A Tagalog sample? lines. A Tagalog song. Yeah, you've done a number. I've heard. Oh, wow. That's how you prepare for. Sana maulit-uli. Ay, naku, Justin. Sana bigyan ng pansin
tahimik ko, kahapon bukas na yun, tanging wala nang ipang mahal. Kung kaya kong iwanan ka, di na sana aasa pa. Kung kaya kong umiwas na, di na sana lalapit-lapit pa, mahal pa rin kita. Done. So good. Mahal ka ng mga Pilipino. Lamang to sa'yo, Justin. We want to know where you're gonna be. Tell us more about the show. Okay, so December 10th, Ice Aguirre has been so great. She's gonna be in Siargao, Just Ice, with me. That's the show's called. And then she's coming to Clowns on the 13th, and I'm gonna be featured performer there as well. And then December 15th, again, she's gonna be at Aeromata. And next year we're doing a big concert with her too. But make sure you go to those dates. So I think it's the 10th, the 12th, and the 15th. Amazing. Thank you so much. Again, Ryan Love you Gallagher. guys. Thank you very much, Ryan. Thank you so much, Ryan. Thank you so much. At sa ngayon, dadako muna tayo sa ibang balita. Meron hong nagaganap na press conference sina Tito Vic at Joey at ang iba pa nating legit Dabbercads ang kanilang pahayag sa pagkakapanalo nila sa trademark ng Itbulaga laban sa Tape Incorporated. Narito na, panoorin natin. Conceptualizing the words Itbulaga. In its decision, the IPO said that, quote, "It is not the application or the registration that confers the right of registration," end of quote. We have sufficiently proven to the IPO that we, TVJ, are the owners of the word marks. Therefore, as earlier mentioned, it is only us and no one else who have all the right to register these subject marks. Tape Incorporated should not be allowed to profit from the business reputation built by TVJ. For how many decades, TVJ garnered goodwill over the Itbulaga brand, and the general public even said that TVJ is Itbulaga and Itbulaga is TVJ. The IPO's favorable decision, while it is just the beginning, is indeed a milestone and a welcoming development to our legal claims. We express our heartfelt thanks to our Lord, our God, to our family, and all the solid Dabbercads who are with us in this journey. Maraming salamat po. Mabuhay! Thank you very much, Tito Sen. Thank you very much, TVJ, congratulations! Congratulations po sa inyo ulit at sa lahat ng legit Dabbercads na matagal naghintay sa pagkakataon ito. Congratulations, sir. Ayun, you heard it here first. Ayan. TVJ is Itbulaga and Itbulaga is TVJ. At syempre, nandun ang ating very own attorney boo. Yes, nakaka-proud naman talaga. Alam mo, nakakatuwang isipin na actually kahit nung iba pa yung pangalan, hindi rin naman nawala yung mga Dabbercads, hindi rin naman nawala yung suporta. Nandyan silang lahat. Pero ngayon, iba talaga yung alam mong sayong-sayo at eto na, pwede mo na uling Gamitin at ipagmalaki. At ilang dekada ng pagiging pamilya. Oo, Yes naman. diba? Hindi yan mabubura. Congrats! Feel na feel! Feel na feel! Feel na feel ang Oo. Pasko sa EAP. Congratulations sa Andiyan lang inyo. yan sa kabila. Dalawin natin. Uy, oo. Pwede Ayan, gala actually exciting manood ng mamaya kasi I'm sure extra special ang kanilang show ngayong araw na to, di ba? At abangan natin kailan natin ulit maririnig ang Itbulaga. Di ba? Sa programa. Si Attorney Buko nandun. Oo. Minsan nga, Baka atake gawin na na kaya siyang natin host, sa no? Hindi natin papuntahin dito sa Baka Attorney doon na Buko. siya talaga. Oo. Pero diba, we all grew up watching it. Tapos Yes. iba rin talaga if you go through the journey. Kasi ang bawat pamilya, laging may pinagdadaanan yan. Pero ang ganda lang makita na very solid sila at Tama. kasama ng mga sumusuporta. Ang curious ako though, kasi di ba, ang sure na tayo, Itbulaga. Okay, meron nang naging desisyon ng IPOPL. Ang iniisip ko ngayon, yung mga segments
na kinalakihan natin sa Itbulaga. Kung yung mga tawag na yun, kasama rin sa mga Mariretain. maadap. Sana matanong din, ano? Yan ang kaabang-abang. Oo. Kasi marami na tayong kinalakihan at kinasanayan ng mga bahagi ng Itbulaga. Alam ko na yan, yung mga lahat ng mga binibining, yung maliliit na Little Miss Philippines Oo. na, ang daming doon ang galing na ang lalaki mga pangalan na ngayon. Mr. Pogi. Mr. Pogi, ayan. Yung may sa'yo. Kuya Jericho eh. Ay, Tsaka oo, yan, doon din galing. Diba doon siya? Lagi niya. Oo. Tsaka very proud siya doon sa roots niya na yun. Tama. That's good. So, syempre, tuwing Pasko, pag family reunion, ano ba namang laro yung kinahiligan nating lahat? Pinoy Henyo. Ay, oo, Of Pinoy course. Henyo. Pero alam mo, maganda dyan, kahit ano pa man ang mangyari, TVJ will always be TVJ. Napaka-solid. Iconic. Iconic na and yan, solid oo. yan. talaga. Oo, iconic. Alam mo ako, iniisip ko nga, sana makadalo tayo doon tapos makigulat tayo na. Oo nga eh. Ngayon Saka, gusto namin Alam mo, bumawi ni madalas- Mami Chiki. Pag Gusto kong roving bumawi. camp. Oo. Sa ano na Sa nilaro Jimmy nyo? 5, Sa na-eliminate Jimmy 5. agad kami. Bawi tayo. Tsaka alam mo, madalas, pagka gumagawa tayo ng pagkain Oo. dito, pagka medyo naparami, doon, Ay, pinapadalas ganun. sa kanila. Pinapatawag Ni nila Sir si Joey Joey. mismo. Dadalhin daw Oh, kapag si nila Sir talaga. Joey mismo. Sana vice versa po. Pag Diba? meron ding Para yung niluto pagkain na, dyan, pwede din padala naman din naman kinabukasan. Oh, di ba pag may segment tayo with Doc Dex, talagang natatakam sila sa mga macaroni Ay, ako salad. talaga natatakam ako. Pero Diba? eto na nga ang mga natatakam din. Ngayon po may nanalo na Yes! sa ating sa Bumoka Ako Selfie Contest. Congratulations si kapatid nating Rosita Marivic Diaz. At may aso. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para ma-claim ang inyong load. And that is it para sa ating cool and good vibes Wednesday. Spread happiness lamang po mga kapatid. Isang makabuluhang umaga na naman ang naitid namin sa inyo. 19 days to go, Pasko na. At bago natin kalimutan, batiin lang natin yung mga producer natin na nakapasa sa bar exam. Si Red Madrid at si Bella Toledo. Congratulations sa inyo. Napagsabay nila ang pagtatrabaho at pag-aaral sa law school. Talaga naman. At nasuklian. Lahat na rin ng mga pumasa. Yes, Ako, oo. alam namin na hindi naging madali ang inyong journey. You deserve it. All of the board Ayan. passers. Congratulations Bar sa aming mga passers. producers. Congratulations. Alright. Yan. Sana nag-enjoy kayo sa aming pakulo this morning mga kapatid. Kita-kits pa rin tayo bukas. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at impormasyon. Mga mainit na balita at nakaka-inspire na mga kwento, yan at marami pang iba. Kasama yun yung Fave Morning Kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid!